Hello mga kasari, good morning and welcome back to my YouTube channel. So today, let's talk about utang mga kasari. Bakit sobrang higpit ko sa pagpapautang dito sa sari-sari store? Wait lang guys, yung magpuputo ay nagpopot-pot. Ewan ko kung papasok dito. Lagi kasi yan mga kasaring pumapasok dito, nagtatry kung may bibili. Kaso hindi madalas may bumibili dito sa compound namin dahil yung ibang bahay walang tao, tapos yung iba busy naman at sawa na rin sa puto. So ayun guys, let's talk about utang. Balik na tayo dun sa topic natin. Bakit sobrang higpit ko? Isa lang ang dahilan mga kasari, mahirap maningil. Kung katulad ko kayo na isang sari-sari store owner na nahihirapang maningil or nahihirapang magsabi sa customer na, uy, yung utang mo kailangan mo ng bayaran. Ako kasi guys, ganun akong klase na mahirap magsabi na maniningil ka na, ganyan. Kaya parang ang pinaka ano mo na lang, para wala kang problema na ganun, is huwag ka na lang magpautang. Or magpautang ka na lang sa mga taong nakakausap mo or sa mga taong good payer sa tindahan mo. Kasi guys, kapag merong mga customer na nagtatry mangutang tapos hindi mo naman masyadong kilala or bago lang sa mata mo or bagong salta sa tindahan mo, huwag ka agad magtitiwala at magpapautang kasi mahirap na guys kapag tinakasan ka. At hindi po ako naniniwala na kapag hindi ka nagpautang, mawawala yung customer mo or walang bibili sa tindahan mo. Hindi po totoo yan. Kasi kapag sari-sari store owner ka, may tindahan ka, may kanya-kanya po tayong suki. Ibig sabihin yung mga araw-araw na bumibili sa tindahan mo, kaya hindi ka masisiro. Huwag mong isa-sacrifice yung pagpapautang sa tindahan mo para lang magkaroon ka ng sinasabi nilang customer, para hindi ka mawalan. Kasi hindi ako naniniwala doon mga kasari na kapag tumanggi ka, na yung customer na yun hindi nabibili sa'yo, babalik at babalik po yan mga kasari. At subok ko na po yan. Bibili at bibili po sila sa inyo. Kaya huwag kayong matakot at mangamba na yung customer na hindi nyo pinautang ay hindi na babalik sa inyo. So wag po tayong maniniwala sa ganong kasabihan at ganong paniniwala para lang po tayo magpautang sa sari-sari store natin. Kasi kapag tayo po mga kasari nasanay na lang na magpautang, give na lang ng give sa lahat ng mga mangungutang sa store mo, mahihirapan po kayong mag-manage or magpaikot, mahihirapan kayong mamili kasi yung pinakapuhunan ng mga paninda po natin is naaapektuhan. Hindi po natin alam kung saan tayo kukuha ng ating pambili ng ganito, pambili ng ganyan, kasi pati po iyon ay nagalaw na at nakatenga kasi ang tagal magbayad ni customer. So yun po ang dahilan mga kasari bakit sobrang higpit ko po sa pagpapautang, at ang mga pinapautang ko lang po dito is yung mga good payer. May rights naman tayo bilang sari-sari store owner, may-ari ng tindahan na tumanggi sa hindi natin bet pautangin. Kasi tayo yung may-ari ng sari-sari store. Kaya meron tayong mga kasari, hawak natin yung sarili nating tindahan kumbaga. So, ano pa bang masasabi ko? Ako kasi guys, kung maaano nyo yung nag-start talaga ako sa kakaunting paninda. Kaya alam ko yung worth ko, alam ko mga kasari yung paghihirap ko dito sa sari-sari store. At alam ko din na ang utang, isa po yan sa nakakabaon, nakakapagpasara ng isang sari-sari store. Kasi meron po ditong isang tindahan na nagpautang, hindi lang po paninda niya, pati puhunan, yung pera, pinautang at tinakasan siya, ayun po, nagsara. Ngayon po, wala na siyang tindahan. Kaya yun din po yung naging motivation ko or inspiration na din, or doon ako nakakuha ng lesson na ang pagpapautang talaga ng ating mga paninda is napakahirap mga kasari. Kasi kapag isinaalang-alang mo yung mga paninda mo, ipinautang mo sa tao na hindi naman katiwa-tiwala at kakilala mo lang sa pangalan, hindi mo naman totoong kilala yung ugali, mahirap guys, mahirap isangkala natin yung sarili nating negosyo kasi bandang huli
tayo lang din yung magsasacrifice, tayo yung maaapektuhan, hindi yung nangutang. Kaya ayun mga kasari, kapag may nagtatry dito na mangutang, lalo na kapag Lunes na Lunes, bawal talaga. Kapag namilit, nasusungitan ko minsan mga kasari. Mahigpit din ako dito sa mga pakulang-kulang. Talagang inililista ko mga kasari. At pagbalik ng customer na may kulang, sisingilin ko na. Kapag alam kong may sukle, kapag wala naman sukle at sakto lang ang dala, sa susunod na lang ulit na pagbili. Sobrang higpit ko dito mga kasari, pero yung higpit ko dito, hindi naman yung nawawalan ako ng customer. Actually, nadadagdagan pa nga yung customer ko eh. At natutuwa ako, na-appreciate ko yung mga customer na dito talaga bumibili, na kahit ang dami-dami nilang madadaanan na tindahan, dito pa din sila bumibili. Minsan nga guys, napapaisip ako, ano bang meron sa tindahan ko na kahit ang dami na nilang nadadaanan na store, dito pa din sila bumibili. Siguro iniisip ko mga kasari is yung pricing at pakikisama ko din sa tao. Kaya wag nating sasabihin na kapag tumanggi tayo na hindi magpautang sa isang customer ay hindi na babalik sa atin. Wag po tayong maniniwala doon. So yun po mga kasari yung bakit mahirap or sobrang higpit ko dito sa pagpapautang sa aking tindahan. Kasi yun na nga, one of the reason is mahirap maningil. Lalo na guys kapag maniningil ka tapos yung customer pa yung galit sa'yo, sasabihin hindi ka ba makapag-antay, hindi ka makatulog, maraming ganun guys. Bilang sari-sari store owner, masakit yun sa atin na naniningil lang naman tayo dun sa inutang nila, sa hiniram nila. Bakit kailangan tayong pagsalitaan ng ganun? Kaya ang lesson sa atin bilang isang tindera, sa susunod hindi na natin papautangin yung taong yun. So yun guys, yun tiwala din kasi natin dun sa pinautang natin is nandoon din eh. Hindi lang basta yung items, yung groceries na pinautang natin. Syempre, nagtiwala tayo dun sa sinabi nilang date, sa sinabi nilang araw. Nag-expect tayo. Kaya kung sa mga mangungutang dyan, kung ano yung sinabi nyong date sa tindera, sa sari-sari store owner na inutangan nyo, tuparin nyo para makaulit kayo. So, yun lang naman guys ang masasabi ko about dito sa topic na pagpapautang. Bakit sobrang higpit kong magpautang dito sa sari-sari store? Kasi guys, kapag pinautang mo kasi yung isang item, hindi lang yung tubo mo yung mawawala, pati yung puhunan mo. Tapos, 1 week, 2 weeks bago mabayaran. Ikaw bilang isang tindera, ikaw na yung mag-aabono nun para makapamili ka ulit ng ganong item. Kaya bilang isang guys, napakahirap talaga. Kaya dapat maintindihan niya ng mga customer na mahirap din magpatakbo ng isang sari-sari store. Lalo na ang tubo lang naman natin dyan ay piso, 2 piso, 3 piso, hanggang 10 piso. Depende sa porsyento na ipinapatong natin. Kaya sana maintindihan niya ng mga customer. Kasi yung iba hindi nila guys alam, hindi nila maintindihan kasi hindi naman sila namimili. Talagang namimili lang sila ng pangangailangan nila sa araw-araw, sa tindahan lang talaga. Hindi nila alam yung totoong presyo sa mga pamilihan. Kaya ayun, siguro kapag namili sila, malalaman na nila, ay ganito pala yung presyo nito, ganito lang pala yung pinapatong nung kapitbahay natin doon na may tindahan. Doon malalaman na nila. So yun lang naman mga kasari ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat.